Kung marunong kang makisama, pakikisamahan ka rin ng iba. Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito lang tayo ngayon sa backyard dito sa Edmonton. Dahil nga hindi ako pumunta ngayon sa farm. Dahil nga may mga nagbigay kasi ng picnic table. So yung mga picnic table, hindi naman siya mga bago. Hindi naman siya sirang-sira, hindi naman siya lumang-luma. Pwede pa siyang gamitin, tatagal pa to. Kasi nung tinignan ko, ang gaganda pa ng mga kahoy. Solid yung mga kahoy niya. Tapos yung mga pinampintura niya noon is talagang rubberized, kaya ang gaganda. So dalawang picnic table to, meron tong konting repair. Uuga-uga siya, so tutornilyuhan lang to or i-screw. Maganda pa. Dahil alam nyo naman mga kapanyero, dito ako sa Edmonton gumagawa ng mga gamit sa farm. Dito ko inaayos, dito ko nire-repair, dito ko pinipinturahan. So ito yung maliit namin backyard na talagang puro kalat. Kasi nga puro repair dito, pagka-repair dito, deliver na sa farm. Mas mahirap kasing gumawa doon, walang kuryente, walang materyales, nandito lahat ng mga gamit ko na pang-repair. Kasi sayang pa yung oras mo sa pagpunta doon kung doon mo pa gagawin. So ang ginagawa ko dito sa maliit naming backyard, na dito ako gumagawa. Ito mga kapanyero, ito yung mga sinasabi kong picnic table na ibinigay sa atin. Magaganda pa ang kahoy, may konting repair lang, lilinisin lang, umuuga-uga yan. So i-screw lang natin sa ilalim, lalagyan lang natin ng konting brace, magagamit uli yan kasi mga magaganda pa ang kahoy. Ang ganda nitong isa, talagang pintura lang ang kailangan dito, konting linis, konting liha. Pero mga kapanyero, yung ito, solid pa. Ang ganda pa yung kahoy niya. Nababad lang sa labas to. Nababad lang sa snow. Kailangan lang nitong pinturahan. Ang ipapipintura natin dito, kung makakakuha tayo ng rubberized, mas maganda kung rubberized para kahit sa winter, pwede. Pero kung ang makukuha natin, kung wala tayong makuhang rubberized, pwede na rin yung pang deck. Mga pang outside na pintura na ginagamit dito sa deck. Pero maayos pa, ang ganda nitong isang to. Yan, bali itong isang picnic table mga kapanyero, natapos ko na to nung nakaraang linggo. Naliha ko na, naayos ko na, pero umuulan niya ngayon, medyo basa ngayon. So nakita nyo naman, ang daming kalat, di ba? Ito pa yung isang drum. Itong drum na to, talagang dito to. Ito yung isang sahuran niya, na iyan yung pinandidilig ko sa mga seedling na kinukuha ko sa mga park. Dito ko itinatanim itong drum na to. Nag-iipon din ako ng rainwater para makatipid, para pandilig. Ayan mga kapanyero, kung natatandaan nyo nga pala yun dun sa mga unang video natin nung namasyal tayo sa Ceba Beach. Di ba kung natatandaan nyo, mayroong mga market doon. Kung napanood nyo yung unang video natin, ito yung binili kong beer sa Ceba Beach, na ito yung local beer ng Leduc. Kaya ito, habang ginagawa ko tong picnic table, tikman na rin natin tong local beer nila dito. Ito yung binili ko noon. Mabula siya. Hindi ko alam kung anong matapang siya, pero masarap, manamis-namis ang lasa. Flavor to Cream Ali. Yan, ito nga pala, Cream Ali. Mas masarap to kung hindi ganong malamig na malamig, yung katamtaman lang ang lamig. Ito ang masarap.
Tsaka mas masarap inumin to kung mainit na mainit ang panahon. Pero ngayon nga, nakita nyo naman makulimlim, medyo nag-uulan-ulan, umaambon-ambon. Ito mga kapanyero, hihinto muna ako sa ginagawa nating picnic table. Meron nga palang nag-text na kung kailangan ko raw ba ng mga pinagputulang kahoy. Yung mga kahoy na galing sa puno, yung puno na pinutol. So kailangan natin yun pang design, pang landscape. So titignan natin muna. So nag-text sa akin, may libre na naman daw, meron daw malapit sa kanila na pinutol na puno. Kung kailangan ko, syempre kailangan natin yun pang design sa landscape para sa entrance ng farm natin. Kaya hinto muna tayo sa ginagawa nating picnic table, puntahan muna natin yung mga kahoy na yon. Tara mga kapanyero, may libre na naman. Maraming salamat sa mga tropa na nag-text kagad, kumonta kagad sa akin na may mga puno daw na pinutol. Kasi sayang, baka may mga kumuha pa nung kahoy, libre naman. Kasi pinagpilian ko noon kung batong malalaki pang landscape pero super mahal. Ang mahal ng mga batong pan landscape dito. So hindi ko kaya yung presyo. Tapos i-deliver pa dahil nga ang bibigat. So nakita ko na mas maganda o ipalit na lang yung mga pinagputulang kahoy. Babalatan yung kahoy, pipinturahan. Ganun na lang gagawin para magkaroon lang ng design yung entrance ng farm. So ito nga, meron yan tumawag sa isang tropa na meron. Pero nung nakita ko yung pinagputulan, may mga dumating na rito na kumuha. So ito bali tira-tira na lang, sayang hindi ko nakuha, hindi natin makukuha yung mga marami pang sanga, mas magandang pang landscape, magandang design, pero okay lang, pipili na lang tayong mga kapanyero ng mga pwede pa na pang design dito sa farm. So iniintay ko lang ngayon yung tao kasi nag-text kami, so wala pa dito yung tao, iniintay ko lang sandali. Ayoko naman kuhanin, baka sabihin ninanakaw ko pa. So iniintay ko lang yung tao. At hindi ko rin alam kung makakapag-video ba ako nakasama yung tao. So hindi ko alam. So intay-intayin lang natin kung ano, kasi nasa labas daw siya siguro. Baka namalengke pa or bumili pa sa nag-grocery muna. So intay-intay lang. Intay-intay lang ako rito para piliin. Ito mga kapanyero, ito yung mga puno na pinutol. Ito malalaki. Pero ito napakabibigat nito. Nakita nyo naman mga kapanyero, ang laking puno na nito. Ayan, ang laki. Pero ito yung mga pinagputulan. Pero marami nang nabawas daw dito. Marami nang kumuha. Sayang. Pero kahit ganito, nakikita ko pa rin na pwede pa rin ipang-design na mga pang-design sa farm natin. So kukuha ko ng konti, yung mga pwede pa, yung mga magagaan, pero itong mga malalaking to, hindi na, ang bibigat nito. Hindi ko kayang ibuhatin to. So pipili tayo ng mga maliliit na pwedeng kuhanin. So, hindi na ako nag-video kanina, nakasama yung may-ari, so kumuha na raw ako kung ano yung gusto ko. Kaya maraming salamat at ito libre na naman to mga kapanyero. Tara, kukuha muna ako mga kapanyero. Ito mga kapanyero, naikarga ko nga pala, ito yung mga napili kong kahoy na gagamitin nating pang design. So ito pwede pa to. Yung iba kasi masyadong maliliit, yung iba naman napakalalaki, napakabibigat. So hindi ko kayang maisakay. Pumili lang ako ng medyo magaan na kaya ko. Ito naikarga ko na. Balik na tayo sa bahay para maituloy natin yung ginagawa nating picnic table. Yan mga kapanyero, nakabalik na tayo rito sa bahay. Bali, nakuha na natin yung mga pinagputulang kahoy. Ito na tayo. Pero makulimlim pa rin, maulap. Pero tuyo na ang karsada, tuyo na yung mga umaaraw na ng konti. Ganun dito sa Canada. 1 oras, 2 oras, nauulan. Tapos biglang aaraw na, tuyo kagad. Ganun dito. Sana tuyo na yung mga picnic table na kung maaari mapinturahan natin, madala natin sa farm.
Yan, medyo, yan mga kapanyero, medyo ayos-ayos na. Pero habang nililinis ko, nililiha ko, medyo umuuga-uga pa siya ng konti. So nakita ko, kailangan dagdagan natin ng brace sa ilalim. 6 yung paa niya, kaya 6 na brace din ang ikakabit natin mamaya. Hahanapin ko pa kung saan yung pinakamaluwag para doon natin dodoble-doblehin yung brace para hindi siya umuga. Pero ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng kahoy. Nakita nyo naman. Makinis na makinis ang kahoy. Ang ganda. Pintura lang ang kailangan nito. Babalik ulit ito sa dati niyang ganda. Kita nyo yung mga ibang kalat dito sa backyard. Maliit lang ito. Pero dito galing yung lahat ng, dito galing yung halos lahat ng mga gamit na dinala ko sa farm. Dito ko ginagawa, dito ko pinipinturahan, dito ko itinakat. Pati yung sign, dito ko rin ginawa yon, dito ko inukit yon. Bali yung sign ng Deladinco Farm, dito rin ginawa yon. Inukit ko lang din yon. Ito mga kapanyero, dito sa Canada, hindi lang naman sa Canada, kailangan lang talaga yung pakikisama mo sa kapwa mo. Tamo, ito yung mga resulta ng pakikisama. Hindi mo inaasahan, bigla na lang darating na natutulog ka, kahit natutulog ka, nakahiga ka dyan o nanonood ka ng TV, bigla na lang magte-text. Ito yung mga pakikisama sa ibang tao. Hindi ko inaasahan, 2 kaagad na picnic table, di ba? Tapos kanina may kinuha pa tayong mga pinagputulang kahoy na hindi natin inaasahan din na darating. Maraming pagbabago na naman na ilalagay natin sa farm. Bali mabubuo na natin yung entrance, magkakaroon tayo ng landscape. Dahil sa mga pinagputulang kahoy, pipinturahan lang natin. Bago bumuhos ang snow, sana mapinturahan, madala ron. Pero basa-basa pa, so hindi pa pwede, baka bukas o sa makalawa pa o titingnan natin kung kailan matutuyo ito. Pero sandali lang pinturahan to dahil nga ang importante lang malinis na. Nakita nyo naman ang linis na ng kahoy. Mga kapanyero, shout out nga pala kay paring Pip para dun sa isang picnic table. Maraming salamat. Shout out din nga pala para dito sa Octagon na picnic table kay Francis Calandan. Yan, maraming salamat. At shout out din pala sa ating kabayan na si Papa Monsi TV. Yan, suportahan din po natin yung channel niya. Maraming salamat sa suporta mo, Papa Monsi TV ng Ubando, Bulacan. Maraming salamat.